nanakot. Tingnan mo yung sa television kung you are following. Sa KNGS, meron na doon, nakalagay doon, mga nakakatakot na mga pangyayari, experiences ng ating mga kapatid. Nakakita ng ganito, may mga imahe naman nakikita. Kayo, ano ang nakikita ninyo? Bukod sa mukha ko. Iba-iba mga pangitain o minsan na kathang isip yung iba, yung imaginary. Kasi nga, kung ano yung imahe na kinatatakutan natin kung minsan, doon din siya lumalabas. O baka naman, sadyang this is the product ng isang konsensya na nabagabag, na bagabag na sinasabi nila. Kahit anong safeguard ang pagsamod mo, nababagabag pa rin ang konsensya mo. Sinasabi nga, ito ang sabon na pampa-alis ng konsensya. Eh, wala ka ng konsensya, kung ano-ano na lang ang ginagawa natin kasi hindi na nga tayo nakukonsensya. Kapag balikan natin ito, kasi araw ng mga yumao, how is it to experience? Kasi taon-taon nangyayari ito. Eh, may talagang tinakdang araw, hindi lang para sa birthday natin, pero para din sa mga mahal natin na yumao. Sana mahal. Kasi kung minsan wala nang saysay, yung magpahalaga ka sa mga tao walang halaga. Or, kinaiinisan mo, kinagagalitan mo. Kaya yung namayani, kapag naalala mo yung tao ito, ikaw ay napupuot, ikaw ay nagagalit. Sapagkat, naranasan mo sa piling niya yung hindi kaaya-aya at magandang karanasan or experiences. Pero deserve mo ba? Yun yung tanong. Deserve ba natin na tayo yung magbata ng mga kasalanan supposed to be ay sa kanila? Eh bakit pinahihirapan natin yung sarili natin? Samantalang sila naman, itong nagkaroon sila na nga itong pumanaw. Kung bakit sila yung nagbabayad na ng utang, eh bakit ikaw ang gusto mo magbayad? Tubusin, homemaker ka ba? Kapag may naglo-loan, di ba, homemaker ka? Para kapag hindi siya nakabayad, ikaw ang sisingilin. Kaya, yung pakiramdam natin, homemaker pa tayo? Kasi nga yung tao matagal na mayapa, pero ikaw, parang ikaw yung patuloy na nagbabayad sa mga pagkakautang na meron siya. Kaya sa karamihan, bakit ko sinasabi ito? Because this past week, I experienced a lot of sharing. Sharing of unforgiveness. Sharing of pride na ayaw magpatawad. Which means, hanggang ngayon, hindi ka nakamukon. Kasi ayaw mo nang bitawan yung tao. Gusto na nang bumitaw. Gusto na niyang ipagdasal. Kaya nauna na siya sa iyo eh. Namayapa na nga siya. O ikaw ngayon, yung parang hinihintay mo, it took my father 3 years na hanggang hindi niya matanggap yung pagkawala ng nanay ko. Naantay niya kasi nga pagkasama sila sa pagkagabi sa hapunan, hindi siya kumakain, naantay pa rin yung nanay ko. Sabi niya, dahil ba yung nanay? Sabi ko, nasa harap ko si nanay yung gusto nga makikain sa iyo eh. O hindi ba siya madala sa takot kasi nga, yung kanya, parang pagkawala ng nanay, parang nasama na rin yung kanyang buong pagkatao. Nawala na siyang gana magtrabaho kasi kahit na may pagkain doon, hindi yan kakain hanggat hindi sinasabi na, kain na po kayo tatay. Hindi yan kakain. Kasi nga, yun sa kanya, namulila siya. Sa tagal na pinagsamahan nila, 60 years po sila magkasama bilang mag-asawa, nasanay siya sa 60 years na nag-antayan sila sa kainan, magkasama sila sa lakaran, nauna yung namayapa yung nanay. Kaya hirap niyang mag-move. Maaaring ganun, we are in the present, in the States, naghihirap mag-move on. Kahit na wala na yung tao, pero buhay siya sa ating alaala. Kasi nga, meron tayong connection sa kanila. Kapag nakikita mo yung mga bagay na may kaugnayan doon sa mahal mo sa buhay, namumulina ka.
yung feeling mo na hindi maintindihan, maaari ng ibang tao na bakit nangyari. Kasi nga, kasama mo siya sa paglalakbay noong mga time na yun. Who can forget my mother sa tatay ko, hindi ko siya masisi. Kasi sa bahay namin, 3 lamang yung kwarto. Isa sa aming mga lalaki, isa sa mga kapatid ko mga babae, isa sa nanay at tatay. Kapag may bisita, doon sa kanila titira, doon sa kanila matutulog sa kwarto nila, tatay ko ay sasama sa amin, nanay ko sasama sa mga kapatid namin na babae. So, how can he forget? Sabi nga, ang hirap makalimutan yung ganyang mga pangyayari. Pero, yung mga pasakit, the pain, na iniinda natin, hanggang kailan mo palalayain yung sarili mo. Kasi ngayong yumao, namayapa na nga siya eh. Yun yung dasal. Sana kapayapaan ang igawad sa Panginoon sa ating mga kapatid na yumao. Yun yung dasal natin. But on the other hand, let us ask ourselves, tatanungin natin yung sarili natin, na bakit ayaw nating magtuon? Ayaw natin na makalaya yung tao. At mapalaya natin yung mga sarili natin. Naging alipin tayo sa galit, naging alipin tayo sa sama ng loob, naging alipin tayo ng mga tampo. Kaya nga namayapa sila, yumao na nga. So we have to give them freedom. Palayain na rin natin sila. Kaya kapag hindi ka nakalaya, hindi naman sila yung actually ang affected. Tayo yon, directly affected tayo. Yung ang mga mahal mo sa buhay, yung tawag mo, lalaanan mo na yung energy, maaaring ipinagdadasal ka nila na sana ay makalaya ka na doon sa pagkaalipin mo sa galit at sama ng loob sa kanila. For all we know, kapag nangyari ito, yun bang mga yumao magbabayad sa ospital? Hindi naman sila nakaka-high blood eh. Ikaw naman, di ba? Kapag patuloy mo na igagapos yung sarili mo, yumao na siya, pero hanggang ngayon galit ka pa sa kanya, ikaw naman ang hahantong sa ospital eh. Buti sana kung ang deklarasyon ng doktor, you are safe in the hands of the doctor. But if the doctor say, DOA, dead on arrival. Wala tayong mahano doon. Kaya nga sinasabi sa atin na yumao na mayapa na, handa ba tayo dito na ano ba ang gusto natin sa sarili natin kapag tayo pumantong doon sa kamatayan? Kaya nga, kapayapaan ang igawad sa kanila. Siguro nga, maaari na sabi sila, magiging makulay lamang yung buhay nila kapag pinalaya natin sila. Saka natin masasabi, makulay ang buhay sa kabilang buhay, subukan mo. Mauna ka, Father. O, ng 1 minuto, susunod ka rin. Magkikita-kita din tayo doon. But much of that funny thing is that the seriousness of this one, ano ba yung gusto kong mangyari na kapag ako yan na yung mamatay? Do I want the people to pray for me na sana ako ay makaahon doon sa purgatorio at mapunta sa kalangitan? Kasi kapag wala pang judgment sa kanila, ang kaluluwa, pinaniniwalaan natin, tayo mga Kristiyano nga, meron nga purgatory. No? Doon sila, habang ipinagdadasal sila, inaantay nila yung judgment, makakalaya lamang sila kapag pinalaya natin sa pamamagitan ng ating mga dasal. Kaya madalas silang nagparamdam sa atin. Kung hindi mo pa sila napatawad, hanggang ngayon, pabalik-balik yan, paulit-ulit yan. Tapos, ano ba ang gusto mong babagabag ka ng konsensya? Yung maalala mo, yung mga pagmamahal na pinagdaanan mo, o gusto mo maalala yung bighati na magdudulot sa atin ng pasakit. Pangalawa, ano yung gusto natin sa mga maiiwan natin? Ipagdasal pa tayo na yung mga kaluluwa natin, sasabihin na, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. O sasabihin nila, sumaimpyerno nawa ang kanyang kaluluwa. I mean, they have this, kung ngayon ay
pinamamayanihan ka ng galit at sama ng loob, marami siya, buti na lang sa kanya, namatay na. O kung yun yung mga gusto mong i-wish sa iyo, na sana doon ka sa nether world, o doon sa sinasabi nating impyerno, that is what we would like the people to wish. Kaya nga, yung mga mahal natin sa buhay, kung tunay na natin silang minamahal, pinapanalangin natin, nagpapalubi na tayo, nagpapadasal tayo, hindi matapos-tapos yung mga pagbabasa ng mga kaluluwa. Kasi nga, magkano ba ngayong pamisa? 30, yung kaluluwa, 100, binababasa, no? Yung notebook dito, yung isang sobre puno ng mga listahan ng kaluluwa na hirap basahin para mga prescription ng doktor na pharmacist lang makakapagbasa. Tapos puno-puno ng pangalan, kung meron pang lugar dito sa likod, isusulat mo pa yung mga kaluluwa. Yung lahat ng mga namatay, yumao na may utang sa iyo. And others, pero mga others, hindi na mention. Para sulit, ika nga yung pamisa natin, no? Lahat na lang isusulat na natin. Pati yung kaluluwa ng kaibigan mo, wala akong isama mo na doon kasi wala akong babayad sa visa. Isama mo na doon sa iyo para at least ikaw, at least may babayad. Doon na lang sa likod, at least man lang mapasama. Kapag sinulong ni Father, at least man lang masunog yung pangalan niya. We wanted people to be saved. Kaya nga, nagpapabisa tayo. Pero yung pagpapabisa natin, samahan natin ng dasal. Kasi yun yung gusto nilang, tawag dito, mangyari sa araw na ito, ma-in-educate sila. Diba? Anong ibig? Maalaala mo kaya. Habang inaalala mo sila, kahit ano yung lumalabas sa damdamin mo, nagagalit ka. Kasi karanasan ito eh. You are connected by way of emotion. Naalala mo siya, nasasaktan ka. Naaalala mo siya, sumasama ang loob mo. Naalala mo siya, mas lalong sumidi ang pagmamahal mo sa Kanya sapagkat kung ano man ang kinalalagyan natin, naging bahagi sila ng ating paglalakbay. Tumibay ka dahil sa hamon ng tatay mo na sinasaktan ka tuwing nalalasing siya. Nagpasalamat ka noong una kasi nga nawala na yung sinasabing pasakit sa buhay mo, pabigat sa buhay mo. Pero aminin man natin, naging bahagi siya ng paglalakbay mo. Marami kang natutunan doon, pinatibay ka niya sa iyong pananampalataya nang dahil sa karanasan mo sa Kanya. So kung gusto natin siyang palayain, yun yung sinasabi natin, we want to achieve freedom. Is there an inner freedom na sinasabi? Totoo yan. Merong inner freedom. Malaya ka tingnan sa labas, pero sa loob nakakulong ka. Paano ka nakakulong? Nakakulong tayo sa galit natin, sa sama ng loob natin, sa sobrang sinabi natin, pasakit na idinulot sa atin. Doon tayo nakakulong. Pero tayo rin ay may kapangyarihan na magpalaya dito. Napalayain na natin, kaya nga yung kandila, makahulugan nito. Yung nagsindi ka ng kandila para sa kanila, nagsindi ka ng kandila para maliwanagan yung pag-iisip mo at yung puso. Matanggal, ika nga, yung galit sa puso mo. Matanggal yung sama ng loob sa puso mo. Matanggal sa pag-iisip mo yung hinusgahan mo siya. Because vengeance is not ours. It is the Lord. Siya lamang ang makapag-impose ng penalty sa kanila, not ours. So ang matanging maipagdasal natin, naway gawaran siya ng kapatawaran ng Panginoon. Habang binabanggit natin ito, kasama sa pagdasal natin, Lord, nahirapan akong patawarin siya. Kasi yung pagpapalaya sa isang tao ay pagpapalaya na rin sa ating sarili. Kasi kapag sinabi mo, malaya na siya, pero sa tuwing inaiisip mo siya, ikaw ay nababalutan ng matinding galit, ng matinding sama ng loob, hindi ko tunay na pagpapalaya yon. Ang pagpapalaya sa isang tao, yung maramdaman mo na maluwag na ang puso mo sapagkat yung tao na nagdulot sa iyo ng pasakit ay tunay nang pinalaya mo na. May sama ng loob. Parang sinasabi mo, habang pinalaya mo, at dahil sinasabi mo, nabulutan ako ng tinig sa dibdib. Kasi nga, napalaya mo yung tao. Ito yung magandang sinasabi natin,
pag-alaala sa kanila. Ngayon, kung tapos mo siyang napalaya, magsinti ka ng kandila na naway, nabigyan kita ng kalayaan, magmingas ang iyong kandila sa piling ng Panginoon, tanglawan mo ako at turuan mo ako makapagpatawad ng lubusan. Kasi yun ang pinakamahirap na magawa natin. Maaring napatawad natin siya from the outside. Ang galing kasi nating magtago, no? Napatawad na, tawa-tawa pa tayo. Pero kapag naalala mo yung karanasan deep within, yun yung the real challenge. Yung freedom that is within. Yung naramdaman mo. Yung kaya ng puso mo nagpasabi na napalaya mo siya, napatawad mo siya, and then ikaw rin nakahingi ng patawad sa kanya. Yung nga sabi, napatawad kaya ako ng tao na nagawan ko ng masama ng loob kasi patay na siya. We have the dialogue of the dead. That is why ito yung time na magsindi tayo ng kandila. Meron dyan sa labas later on, may bayad nga na. Walang libre. So, pero sabi nga, magkano ba yung kandila? 5 piso ba? 3 piso? Okay. Maka-afford tayo ng pa-Jollibee, di ba? Pero itong kandila na ito, alay natin sa Kanya, na sa pagpapalaya sa Kanya, gumagaling ka. Hindi siya ang gumaling. Ikaw ang gumaling. Saan ka gumaling? Sapagkat kung yung liwanag na yun ang pagpalaya sa Kanya ay mababago, ika nga. Kung dati nakakaamoy ka ng masangsang na amoy, ngayon halimuyak ng bulaklak at kandila yung maaamoy mo. Nagtunay nagpapahiwatig ito na minamahal ka ng tao. Nais niyang maalala mo siya. Kasi yun naman din ang wish din natin pag namatay ako. Sana maalala ako ng mga taong pinagbigyan ko, na pinagtuunan ko ng panahon, na ako'y nagsakripisyo para sa kanila. Sana man lang papahalagahan nila ako. Yung mga nagmana ng mga natanggap natin, yung kung ano ba yung ini-enjoy ng pamilya ninyo dahil sa paghihirap ng mga magulang ninyo na yumao na, sana yun man lang pahalagahan natin. Nagkaroon ka ng kapirasong ari-arian. Wala mang physical na ari-arian, walang material, pero napagtapos ka ng magulang mo, iginapang ka sa hirap, kahit yun man lang, papahalaga natin, makapagsindi tayo ng kandila, ay, ito po yung ko sa iyo, yung panata ko, na habang ako'y nabubuhay, patuloy kitang tanglawan sa iyong paglalakbay. Kasi yung kandila, yun yung tanglaw sa ating pag-iisip. Yun yung tanglaw ng ating puso. Yung ba yung mapapao natin? Sapagkat hindi mapapalitan ika nga ng anumang bagay yung nagawa sa atin ng mga mahal natin sa buhay. Tanging yun lang ang maipag-ano natin, maipagtirik natin ng kandila. Sana lumiwanag ang buhay mo diyan at tanglawan mo kaming naiiwan dito. Patnubayan mo kami, bigyan mo kami ng gabay sa aming paglalakbay. Yun man lang, nung kaunting ganoon, upang sila ay titingin sa atin, sa mga panaginip at sa mga imahinasyon natin, magpakita sila na may tuwa sa kanilang labi, sapagkat naalala natin sila at bilang tanda ng pagpapahalaga natin sa kanila, nagpamisa, nagtirik ng kandila bilang tanglaw ng ugnayan ninyo sa isa't isa. Halinawa, magsitayo tayo at mag-alay ng